tumayo. Tinawag niya na yung ibang mga minority senators, let's go. Nag-walk out sila at mukhang Si Subiri pala talagang pasimuno ng walkout eh. Si Subiri, iyakin pala to si Subiri. Wala ka pala eh, iyakin. Tapang-tapangan ka, sigaw-sigaw hindi ka. na nagpatuloy ngayon. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Dahil nga po, ladies and gentlemen, ito pong gobyerno na ito, wala naman talagang ginagawa para sa bayan natin. Tingnan natin ito ha. I-play natin itong balita na to. Sumadsad sa pinakamababa net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Bumagsak ito sa negative 15 base sa survey ng SWS. Mas mababa yan sa negative 3 noong November 2025. Ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulo mula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Himay natin ang resulta ng survey. Mas kumaunti ang mga Pilipinong kontento sa pamumuno ng Pangulo mula 40%. Bumagsak ito sa 33%. Dumami naman ang mga hindi kontento sa pamamalakad ng Pangulo. Umakyat ito sa 49% mula sa 43%. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan ng krisis sa langis at gera sa Middle East. Dagdag kaalaman mga kapatid sa lahat ng presidente at tapos ang 86 people power, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakapagtala ng pinakamababang net satisfaction rating. Bumagsak sa negative 53 ang rating niya noong March 2010. Mga kapatid, Jig Manikad po. Ayan, so nakita po natin ang net satisfaction rating ni Bongbong Marcos. When you say neto, ibig sabihin yung total lang nagtitiwala at hindi nagtitiwala sa kanya, bumagsak po as in negative 10. Grabe, no? Tapos sasabihin nila malakas si Marcos. Pero marami rin nagsasabi, isa sa mga dahilan yan ay dahil po sa trabaho ni Auntie Claire. Kaya wag niyong tatanggalin yan si Auntie Claire sa Malacanang. Hindi, blessing po yan, sa totoo lang. That's how blinded they are. Akala nila, ito si Auntie Claire, nakakatulong sa kanila. Yan ang totoo eh. Akala nila nakakatulong sa kanila si Auntie Claire sa pag-atake sa mga Duterte. Kasi nilagay talaga siya dyan para atakihin ang mga Duterte. Yan, attack dog yan eh. Pero, kesa na tumataas yung kanyang amo at kesa na bumababa si VP Sara Duterte, lalong kabaligtaran ang nangyayari. Pabagsak, padaus-dus si Marcos at si Vice President Sara Duterte, pataas ng pataas. Nakakita ng ganun. Ano yan 24/7 nila sinisiraan ng mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya napakatindi po nito. At ito magtataka ka mga kababayan. Makikita mo talaga na ang lupit eh. Kasi bawat Pilipino siguro, tanungin mo sa kalsada, kung sino sa tingin ninyo ang tunay na may sala pagdating dito sa Ghost Flood Control Project. Sigurado ako, unang ibubukang bibig nila, si Romualdez, si Zaldico. Maaaring iba sabihin, pati si Marcos, di ba? Marami rin magsasabi niyan, si Marcos. Pero ang sure talaga tayong bukang bibig niyan, Romualdez at saka si Zaldico. Pero, mantakin mo, ang kinakasuhan, yung majority senators o yung senator na nasa majority. Diba? Saan ka makakita ng ganun? Obvious na, lahat na ng tao pointing to Romualdez. Pero una pang makakasuhan, ay si Revilla, si Chis Escudero, si Estrada, si Villanueva, si Marcoleta. Bantakin mo sa dami-dami ng makakasuhan na sumisigaw na niya sa mukha natin yung pangalan ni Romualdez. Pero ano nakasuhan ito? Sasampahan ng ombudsman ng kasong plunder sina Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva kaugnay ng flood control scam. Parang miyembro ng mayorya ang dalawang senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, nabanggit niya Ombudsman Remulla na Huwebes yung kay Senator Jingo. Yung kay Senator Villanueva ay may petsa na ba? Chiki, posibleng ang sa Huwebes isampa ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kasunod yan ang rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na kasuhan sa Estrada at ang iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Matatandaan natin, Jiggy, na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado ay ibinunyag nga ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez na kasabwat umano sina Estrada at itong si Villanueva sa mga nakatanggap umano ng nasa 30% na kickback mula sa mga anomalyang
pinakamalalalang flood control projects ng pamahalaan. Pero Jiggy, itong kay Villanueva, baka daw 2 linggo pa ang ating hihintayin bago ito isampa sa Sandigan Bayan. Jiggy. At nabanggit nga ni Ombudsman Remulla na kumbaga maingat daw yung pag-aaral na ginagawa nila sa mga kaso. At itong kay Senator Villanueva, ano yung basehan daw ng kaso para sa kanya? Jiggy, kasama dyan sa mga basehan ay yung pagdadawit din sa kanya ni Senator projects ng pamahalaan. Para dun sa kay dating Speaker Martin Romualdez ay anong update ito? Tinawag nga yan, Jiggy, no, na grandest case ni Ombudsman Boying Remulla, yung kanilang inihahandang asunto laban kay Congressman Romualdez, kabilang dyan yung money laundering. No? At ang pinakamabigat na kaso raw ay conspiracy to defraud the Treasury. Si Romualdez ang itinuro ni dating Senate President Chis Escudero na mastermind umano sa budget insertion sa flood control projects ng ating pamahalaan. Pero itinanggi na noon ni Romualdez ang mga pagkakaugnay na ito sa mga proyekto at sinabi pa ngang hindi siya papayag na maging scapegoat o fall guy sa flood control scandal. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng ano eh. Kailangan pulido. Yung mga terminology nito, halatang yung mga alam mo yun, para bagang, ayusin natin yan, pulidong-pulido yan. Impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos. Grabe, no? Di ba, ito yung warning ni Senate President na Cayetano, na sinasabi niya na talagang kinukumbinse yung mga kasamahan lumipat sa majority at pag lumipat hindi nakakasuhan. At pag lumipat kakasuhan, agad-agad. Ito na, agad-agad. Estrada. Agad-agad si Villanueva. No? Susunod pa si Marcoleta. Di ba? Ang lupit. Alam mo, sa totoo lang, tanga ka na lang eh. Tanga ka na lang talaga pag hindi mo ma-realize to. Ito mga media natin, tuwan-tuwa pa at bingi-bingihan sa ginagawa ng pamahalaan ni Marcos. Di ba? Ang lupit nyo. Ibang level kayo, sa totoo lang. Ibang level. O, ito pa. Tinan nyo to, ha? Ang lupit eh. Sabi ko nga naman, oo. Ito. Naglabas na ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senador Dante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Bawal muna silang lumabas ng bansa dahil sa kasong plunder. Narito ang Grabe, agenda no? report ni Joan Manalo. Humarap sa Sandigan Bayan 7th Division ngayong araw ang panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman para sa ex-parte hearing ng isinampang request para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Pasado alas 10 ng umaga nagpulong ang Sandigan Bayan 7th Division na pinangungunahan ni Chairperson Lorifel Laca Pahimna. Ayon kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Field Investigation Bureau Director ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, flight risk at maaaring takasan ni Marcoleta ang mga pananagutang maaari nitong harapin. Ngayon Grabe, pinaiimbestigahan na siya sa mga reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public officials. Ito anya ang naging pangunahing dahilan para hilingin sa Sandigan Bayan na patawan ng PHDO si Marcoleta na may kakayahang pampinansyal din anyang lumabas ng bansa. Iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman si Marcoleta dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 75 million pesos bilang campaign donation mula sa kanyang correspondence noong 2025 kung saan siya ay naupo pang congressman. Pagdidiin ng Ombudsman, lagpas sa 50 million peso threshold ng plunder ang halagang natanggap ni Marcoleta. Sa Lupit. isang privilege speech naman kahapon sa Senado, sinabi ni Marcoleta na nais lamang siyang patahimikit sa pagsasalita tungkol sa flood control scandal at maging sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kanyang kaalyado. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla naman, kumbinsidong may sapat na basihan ang investigasyon laban kay Marcoleta. Agoy. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon, kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Di ba? Inangkin niya, ginastos niya, at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Inatasan na rin ng Ombudsman si Marcoleta at iba pang respondents na magsumite ng kanilang counter affidavit bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga Diba? social media Ang tindi, no? Di ba?
Isa-isa na sila. Ubus sila. Ubos ang majority. Para maagaw talaga. Bakit ba ayaw nilang payagan yung anong tawag dito? Ayaw nilang payagan yung pagboto ng naka-Zoom. Kasi nga, inuubos sila. At pag naubos sila, magiging majority ngayon ay yung sila Soto na naman. Lupit, ano? Tsaka talagang dito mo makikita na grabe ang ginagawa nitong mga government official natin. Pero okay lang, sige, bagsak pa rin kayo. Ito pa, ha? Hindi lang po yan. Baka kala ninyo hindi tumatakbo yung aming kaso. Tumatakbo pa. Ito ang kasong na ginawa ni Trillanes. Ito, pakinggan nyo. Sa DOJ ho ito. Yung kaso sa akin, yung kaso na final ni General Anyo and also yung final ni former Senator Trillanes. Yung isa was unlawful utterances and yung isa naman sa cyber libel. Oo, kasama si Jason, kasama sila yung mga banatero, sila Coach, sila Banatbay, nandito kanina. Parang nga kaming reunion eh. Kasama yung 18 Marines. Kong, sa bahay nyo nang tayo mag-reunion, wag naman dyan. Kasama din daw kami, kasama po kami. Isang araw, nag-file po kami ng aming counter affidavit sa DOJ regarding doon sa pag-interview namin kay Trillanes. Kay Trillanes, sorry. Pag-interview namin doon sa 18 soldiers o yung ex-security ni Zaldico. Kami lang yung nag-interview, kinasuhan kami. Ganun kalupit si Trillanes. Lupit niya. Kontakin mo, interviewer kami yung parang media. In-interview namin. Parang si Jessica Soho, in-interview namin. Tapos dinimanda kami. Ayaw niyang marinig yung sagot ng mga... Wala naman kaming kinalaman doon sa sagot nila. Wala naman, tinanggap lang yung aming kasagutan doon sa complete affidavit na final sa amin. So nag-file kami and then binibigyan sila ng pagkakataon ulit na magkaroon ng counter affidavit doon sa final namin. So, andyan ngayon. Siguro ang masasabi ko lang, medyo mabigat talaga kasi yung mga nandito, ito yung mga galit sa korupsyon eh. Ito yung mga nagsasalita laban sa korupsyon. Diba yung 18 Marines, ako naman yung participation ko sa pagtulong sa kanila, tapos nandyan sila Jason sila Cathy Binag, yung mga nagkakaso, yung sila Banatbay. So parang mas nauna pa kaming nakasuhan. Kaya sa totoong mga nagnakaw dun sa flood control scam. Yun, on point yun. Senator Defensor. Sarap ano, Senator Defensor. Pwede ito maging senator. Mantakin mo, inuna pa talaga kami Nauna pa kaming kasuhan kay Shakir Romualdez. Ayop yan. Yung mga lumalaban sa korupsyon, sila pa yung naunang kasuhan doon sa... Ewan ko ba? Anong klaseng bayan meron tayo? Ang lupit no? Sa ngayon, wala kami nakikitang kasagutan. Sa ngayon, humigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Ito yung mga nagsasalita na galit sa korupsyon, humihingi na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Nung araw sumisigaw sa independent, yung Infrastructure Commission. Hanggang sa ngayon, humingi kami na asa na, ba't hindi pinapatawag, hindi kinakasuhan yung mga tao. Sabi nila si Speaker Romualdez may kaso na, pero hindi ko pa rin alam kung ano yung kaso na yun. Hindi ko pa rin siya nakikita sa Blue Ribbon Committee hearing. Si Zaldico, na siyang sinasabing mastermind hanggang sa ngayon, laya at nasa ibang bansa. So, ito yung sitwasyon namin. Kaya, syempre, galit yung mga tao. Trilyon-trilyon yung nawala maraming pondong nawawala. Ngayon, trilyon-trilyon yung nawala, kami yung may kaso. Ang lapit. Ako, sa totoo lang, hindi ko na alam kung ganun na Pilipinas ngayon Trilyon-trilyon yung nawala. Trilyon-trilyon yung nanakaw. Ang may kaso, yung nag-expose. Yung Marines, di ba? Yung mga soldiers. Yung mga 16 Marines and 2 additional, di ba? Yun ang may kaso. Kung sino pa yung naglalabas nun, yung nagtanong nun, may kaso din. Pero yung di umano, na mga nakatanggap na congressman, mga nakatanggap na mga opisyal ng gobyerno, sila yung malaya. Ang lupit ng bahay natin, no? Ang lupit, no? nag-file si Dr. Tony Liatchon ng kaso tungkol sa PhilHealth dahil doon sa 60 billion. So bakit naman kami yung kinakasuhan na kami yung nagsasalita, galit lang kami sa nangyayari at palagay ko, ito din ang sentimiento ng maraming Pilipino. Siyempre, correct. Ng iba, hindi, politika kasi Ako sa akin walang politika dahil kasama ko si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara Duterte nung araw nung nagkampanya. Ako lumabas naman at nagsalita nung lumabas si Sergeant Orly Gutesa na sinabi niya deliver siya ng pera. At nung nakita ko yung 18 Marines na magsasalita sila, sabi ko tutulungan ko sila. Totoo din naman yung sinasabi nila, di ba? Yung sinasabi nilang ibig ko sabihin, yung sinasabi nila mismo personal na alam nila yung kanilang partisipasyon. At nagalit din sila nung nakita na yung flood control hearing na yung pala yung naging resulta
ng korupsyon na nakikita nila sa ngayon. Sila yung nagdi-deliver ng pera kung sino-sino. Ang sabi dati ni Senator Ping Lacson, 67 ang congressman na contractors. Yung kay Diskaya, may mga sinabi siyang congressman, senador. I think all in all, sa affidavit ng Marines, may mga 22 na congressmen, may mga cabinet secretary, may mga senador. Wala kami ang nakakasuhan yung mga nagsasalita, pero yung mga dapat kasuhan sana at imbestigahan, wala kami nakikita. Well, in particular, yes, kasi yung akin naman, ang claim nila was, sinabi ko daw, yung gano'n ba, pagtulong ko sa Club Filipino, yung kotse, pagkatapos yung lumabas ata sa Facebook page live ko. So then again, ganun din yun, no? Like kayong lahat sa media, social media, kung ano yung sinasabi ko, hindi nyo sentimento yun o personal nyo yung sinasabi o sinusuportahan. Kundi nilalahad nyo lang kung ano yung mga binabanggit ko sa ngayon. At ganun din yung aking naging partisipasyon. Kung ano yung nilalahad nila at kung ano yung sinasabi nila na katotohanan na alam nila, dapat naman talaga pagbigyan sila. At hinahamon ko pa rin nga hanggang ngayon ang Kongreso at ang Senado. Patawag nila yung 18 Marines. Kung tingin nila nagsisinungaling at walang katotohanan yung mga sinasabi, tingnan nila at akihin nila at talagang sirain nila yung testimonya. Pero katulad na sinabi ko, pag ikaw nagsasabi ng totoo, mahirap kang pawalang katotohanan o sabihin kasinungalingan yung mga sinasabi mo. Andiyan pa sila mas madami silang kaso Kasi hindi lang naman ako, dalawang kay former Secretary Anyo at former Senator Trillanes. Yung kanila merong kay General Katapang, kay Father Flavi, kay Kong Dilima. Consolidated, pero dun sa iba naman, hindi naman ako sinama. Pati yung sa Banateros, may ibang case yun yung paglabas sila during the interview na nagkaroon sila sa Banateros ng panahon na yun. Grabe, no? Nadamay pa kami dyan, ano? Lupit talaga. Interviewer ka lang. Anong klase yun? Pero si Jessica Soho, hindi niya dinimanda. Nauna pa nag-interview si Jessica Soho. In-interview lang namin, tinanong namin, ano ba, kanina ba kayo nagbigay? Nung binanggit yung ganito, kay ganyan. Tinanong namin, paano nyo binigay? Kasi nga, para talagang malaman natin. Kasi, di ba, narinig yung interview namin na yun. Talagang gusto namin, totoo ba yan sinasabi ninyo? Ano yung mga details? Sino-sino? Saan kayo nagbigay? Kita nyo naman yung interview, di ba? Walang ano yun. Wala bagang edit-edit. Kung ano yung sinabi nila, yun. Hindi kami nagsabi. Nagtanong kami. Ganito, saan nyo binigay? Sino nandun? Kasi, may mga labas pa nga sila. Sasabihin nila, hindi namin binigay kay ganitong diretsyo. Dumaan ito sa tao niya. Saan? Doon sa parking ng kanyang opisina. Detalyado. Di ba? Tapos, biglang may kasalanan yung nag-interview. Sa akin, unlawful utterances. Dumaan ako dyan sa likod pagdaan ko sa likod, tumakbo ko. Sabi ko, ayoko sa inyo, mga bayarang media kayo. Pero nandyan po ako, dumaan ako dyan, pero tinaguan ko na. Nung ini-interview na sila, sabi ko, bahala kayo dyan. Sa SMA na nila ako pa-interview para hindi bayarang media. At sa Net25. Yun! Ang kaso ko sa ngayon, 6 na. At nagkaroon lang ako ng kaso nung nagsimulang lumabas si Sergeant Cotesa. Wala naman akong kaso bago nun Kaya nga nakakalungkot na yung mga nagsasalita sa korupsyon, 40 na yan na wala namang kinalaman sa flood control. Wala, nagsalita lang sila, galit sila, nananawagan sila ng investigasyon, nagsasabi sila na mali ang ginagawa ng gobyerno, nagsasabi sila na may mga pinagtatakpan, sila yung kinakasuhan. At kami ngayon ang may mga kaso. Ako, 6 na yung kaso ko. At pero dun sa mga mismong dun sa flood control na na-involved sa korupsyon, ang alam ko may kaso pa lamang at nakakulong si Senator Bong Revilla. Yung ilan, yung dun sa Mindoro, ilan lang yun. Pero all in all siguro, ang nakasuhan lang sa kanila mga 4-5. Ito yung mga involved sa flood control. Pero kaming hindi involved at nagsasabing, imbestigahan nyo man lang itong mga taong to ang kinakasuhan. And this case has motivated you from speaking out? Hindi. I will not stop. Hindi ako into magsalita sa korupsyon na nangyari. Huwag ka mag-alala, Congressman Mike Defensor. Hindi rin kami hihinto. Ang Banateros, babanat kami. Hindi, alam mo, kasi sabi ko nga sa inyo, ito paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang payo ng aming ama, ay yung nasa Biblia po, we stand with the truth and justice. That's it. Truth and justice for the people na hindi nakakapagsalita. We were blessed to have you as a subscribers, nanonood sa atin. I'm really thankful, especially sa mga nag-share. Alam niyo, mukhang katawa-tawa lang kami, mukhang ano lang kami, pero ganito yung kinakaharap namin sa laban na ito. Kaliwat kanan ang kaso na ginagawa nila. Katulad din ng mga senador natin. Tumakbo na lang kaya akong senador, no? Tumakbo na lang din kasi akong senador kasi ganun din naman. Whether senador ka o vlogger ka, kasuhan ka, di ba? Tumakbo na ako senador. Hindi, biro lang Yung mga nagsasabi dyan, di ba? Nag-announce ka na tatakbo ka senador? Tatakbo ka sa senado? Sabi ko, di ba in-announce ko? Kung ano in-announce ko, ginawa ko. I am not a liar. I did. Sabi ko, tatakbo ko sa senado. Tumakbo ko sa senado. Hindi ko naman po sinabing tatakbo akong senador. Ang sinabi ko doon sa post ko, tatakbo ko sa senado.
Sa 20, di ba? Tumakbo ako sa Senado. Nung nandun si Bato, tumakbo ako doon, pumunta ako doon. At nandun pa ako sa loob, in-interview ko pa nga siya. Tumakbo na ako sa Senado. Tama, mali. Pero yung takbo senador, matinding pag-iisipan yan, mga kababayan. Alam niyo naman, pobre lang ako eh. Sabi nga nila, pobre lang ako, sabi ni Pangulong Duterte, pobre. Wala naman akong kakayanan sa mga ganyan. Yung investigasyon na hindi na tinutuloy, At mas gusto kong ikampanya yung mga katulad nito ni hindi pa Kongay. rin ako magtitigil magsalita tungkol dyan sa Senado. Kasi yung Senado, para sa akin, hindi Senate leadership fight. Yun yan sa Blue Ribbon Committee hearing. Hindi Yaon. lang yan sa Constitutional Constituent Assembly. Kundi Blue Ribbon Committee hearing. Ayaw nila talagang patawag yung mga tao. Noon pa, yung 18 Marines, sabi papatawag, hindi pinapatawag. Si Sergeant Cotesa nawawala. Si Congressman Martin Romualdez, hindi pinapatawag. Si Senator Ping mismo, sinabi, ni S. Bersamin, si Adrian Bersamin, Secretary Pangandaman, si Traigib Olaybar, siya mismo nagsabi, 8 billion, nilokong presidente, pero hindi pinapatawag. So ito lang naman yung sinasabi ko, patawag nyo naman. Kasi hindi nyo naman pera yan, pera yan ng taong bayan, lalo ngayon may krisis, may problema. At ngayon, uulan na naman, malaman naman ng tao at magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Walang koneksyon ng partial report para sa investigasyon. In fact, kahit naman sa Kongreso, kahit sa Senado, ngayon lang ako nakarinig ng partial report. But assuming, gusto niya muna may partial report, kaya ipatawag pa rin yung mga tao. Because even if ayaw pirmahan, as long as patawag mo yung mga tao, madinig talaga yung mga salita nila, and then later on, ma-form mo yung mas magandang report, palagay ko, susuportahan nyo ng mga kapwa senador. Handang-handa ka kapag ipatawag? Actually, yung Senate Blue Ribbon Committee naman, in particular sa akin, hindi ko alam kung papatawag nila ako. Pero, susuportahan ko yung mga taong ipapatawag nila, like yung 18 Marines. Katulad ng Sergeant Cotesa. Kasi sila may mga personal knowledge sa dalahan ng pera. Klarong-klaro to, paglabas ng 18 Marines, tanongin ninyo, sa isang delivery, pinakamaliit 500 million. Pinakamalaking delivery, 4 billion. 3 times a week. So sa isang buwan, sa 500 million na lang, ang pinag-usapan natin ay 6 na bilyong piso na pera ng Pilipino. So ito yung sinasabi ng mga tao ng 18 Marines na alam po namin. Ngayon, ang dugtong niyan ay si Saldico. Saan mo nakuha yung perang yan? Nanggaling ba yan sa flood control? Ano bang kontrata yan? Galing ba yan sa mga... Naalala niyo yung speech ni Romualdez, di ba? Yung speech ni Romualdez, di ba? Naalala niyo? Ngayon, wala na. Wala na! Bakit? Nag-warning kasi siya dun eh. Nag-warning siya na hindi pa pwedeng ako lang. Sama-sama tayo dito. Oh. Malamang, natakot. Kaya ngayon, isipin niyo ang nagnakaw ng sobrang tindi ay di umano, allegedly, ang tinuturo ay itong si Romualdez at itong si Zaldico. Yan ang tinuturo ng mga tao, ng mga nag-testify. Even Zaldico, tinuturo niya si Romualdez din. So sila nagtuturoan. Not us. Hindi po kami ang nagturo sa kanya. Wala kami kinalaman dyan. Ang nagtuturo po niyan, yung mismo mga USEC, opisyal ng gobyerno, sila po nagtuturo na sila ang nagnakaw niyan. Pero ibig sabihin, ganun katindi yung pagnanakaw di umano, allegedly, na ibinapataw sa kanila, pero ang hinahabol nila si Bato. Diba? Si Bato ang hinahabol nila. Ganun katindi. Na sa totoo lang, una-una, very questionable pa nga yung warrant. Di ba? Tapos ganito. O ito papakita ko sa inyo ng bahagya yung, ito kasi matindi yung mga walkout dito mga ito. Dali Ito. Nag-walk out ng mga senador ng minorya dahil pinipilit daw ni Senator Rodante Marcoleta na payagan na ang online voting para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano mga latest na nangyayari dyan? Julius, nandito ako ngayon malapit kay Senator Robin Padilla. Kukunin na natin yung reaction niya. Sir, ano masabi yun? Pinamadali raw. Ayaw ni SP yung ganun salita. Pero Senator, bakit nga? Bakit kailangan pagkakasunan niya pagkakasunan daw? Sa pulong ninyo mga kasamahan. Uy, huwag naman kayong ganyan magsalita. Pero sana yung kahalagahan ng matakil na Okay, so pinigilan tayo ngayon ng personnel ng Office of the Surgeon at Arms para malapitan sa Senator Robin Padilla. Pero kanina lang kasi, bago matapos yung session ngayon, nagkaroon ng manifestation sa floor na nila Senate President Alan Peter Cayetano para talakayin daw itong amendments to Senate rules kung saan magpapayagan ng isang senador, depende yan sa justifiable reasons, na makapag-participate virtually o kaya remotely sa mga sesyon. Ang konteksto kasi niyan, ito yung motion ni Senator Dati Marcoleta sa kaparehong araw na nagpakita sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Nagka-majority nga tayo Julius, pero kanina kasi, ang nais mangyari ni S. Cayetano ay ma-divide daw ang House para malaman kung maaari na itong matalakay sa sesyon. Ang hindi daw talaga para pagbutuhan na yung amendments mismo, kundi
pagtatalakay nito sa plenaryo. Ang sa kabilang banda, ang sinasabi naman ng minority senators tungkol dyan ay una, hindi pa daw talaga fully constituted ang Senate Committee on Rules, kaya hindi pa maaaring makarolyo agad-agad itong motion na deferred nga sa Committee on Rules. Even si Senator Marcoleta rin, may iba pang mga technical na niraise na maaari na kung itong man daw nga ay bagong motion, ang sinabi ni Senator Risa, may ibang technicalities pa raw o legal na proseso na kailangan pagdaanan, including yung pagbibigay ng isa pang araw para sa konsiderasyon ng plenaryo. At kung sakali man nga nagagawin niya ngayon, Monday next week, at hindi raw ngayon tatalakayin sa plenaryo yung bagong motion. Pero yun nga, nagkaroon pa ng palitan si Senator Marcoleta at si Senator Risa. Narinig natin si Senator Tulfo na nagsalita, Erwin Tulfo na nagsalita na ad hominem. Nagkaroon pa ng pagsususpend ng sesyon. For the meantime, nag-usap itong may confrontation si Senator Risa at si Senator Marcoleta, and later on sinabi ni SP Cayetano na linawin daw nila kung ano yung gustong mangyari kasi daw kumakain daw ng oras. Kaya naman nung nagbalik na yung sesyon, pinapaliwanag agad ni SP Cayetano. Sila Senator Migzubiri tumayo, tinawag niya na ibang mga minority senators, let's go, nag-walk out sila. At mukhang Si Subiri pala talagang pasimuno ng walkout eh. Si Subiri, iyakin pala to si Subiri. Wala ka pala eh, iyakin. Tapang-tapangan ka, sigaw-sigaw ka. patuloy ngayon ang sesyon. Julius. Meron mo lahat ba ng mga minority senators ay nakiisa dito sa walkout? Ang nakasalubong kasi natin, Julius, si Senator Migs, si Senator Risa, Senator Sherwin Gatchalian, and then sina Senator Tulfo, later on nakita na rin natin sila naglabasan na rin. Ang naiwan sa floor, sa huli nating nahagilap is yung majority members, plus si Senator Tito Soto, medyo huli-huli rin natin sa nakita pa na nasa session hall. And then late, ang nasabi pa ni Senator Risa nung na-ambush interview din natin, subukan daw nila. Kasi ang natanong namin is kung maaari bang mapagbotohan ng mga senador itong motion ngayon umalis sila, nag-walk out sila. Sabi ni Senator Risa, subukan daw nila. Wala silang quorum, kaya hindi raw uusad. So actually question nga nila yung tila pagmamadali raw na matalakay o yung pagrolyo nung motion na yun o yung nais nga na magkaroon ng amendment sa Senate rules. At ito nga ang sabi pa nila Senator Kiko Pangilinan kanina, sino raw ba ang magbe-benefit doon sa amendment sa Senado? Si Senator Bato de la Rosa raw ba yun na ngayon at large nagpakita dito pero umalis ng Senado a few days ago. So, ang aabangan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw o kaya naman sa sesyon sa Lunes. Julius. Maraming salamat, Mary Mon Reyes. Ayun, ito, pakita pa natin yung wait lang. Maganda to eh. Mga iyaking mga senador. Ito. At kapapasok lang po ng balita, nag-walk out ang ilan sa minorya sa Senado ngayon lang. Sa Yes, Hindi. naging Ito. Yan. Di ba? Hindi sila umubra kay Marcoleta, no? Naku. Wag naman. Naku, patay tayo dyan. Baka mamaya, kumilos na ang INC dito sa mga ganitong pagkakataon. Kasi hindi na binibigyan ng boses ang taong bayan eh. Di ba? Malay ninyo, kumilos na INC. Wag na, naku, hindi matindi yan. Wag naman sana na magkagulo dahil lang sa binabastos yung kapatiran nila. Wag naman sana. Pero hindi naman siguro dahil peaceful naman yung mga yan eh. O, di ba? Pero yung hindi natin mapipigilan yung pag sila ay nagrally ng matindi na naman. Dahil sa pambababoy na ginagawa ng mga lalong-lalo na nito ni Ontiveros dito kay Marcoleta. Wag naman. Nakakatakot. Naku. Dapat kayo, alam niyo sa mga pelikula ng CIA, dapat ganun yung mikropono yung shotgun. Hindi totoo, meron yan na baka kala ninyo joke yan.
May shotgun microphone na talagang directional, super directional niya para mas maririnig niyo yung bangayan dyan. Binibigyan ko na kayo ng trip pa, media. Wala bang audio man sa inyo na makakapagturo ng ganyan? Imposible naman kasi. Bibigyan ko kayo ng tip yung pabang ganun, parang ano yun parang selfie stick na mahaba na talagang shotgun yun. Pagka itinutok mo yun, madidinig talaga yun. At merong may compressor yun. At saka may AI noise reduction na ngayon yan. Kaya talagang dinig na dinig mo. Gumamit kayo nun, huy! Explain na lang natin para explain mo na lang po. Ay, ano ba yun? I'm listening to the two senators, and as I mentioned kanina nga, huwag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think there meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. Ayan, kita nyo naman kung gaano niya Ito, maganda itong balita. At papasok lang po na balita, nag-walk out ang ilan sa minorya sa Senado ngayon lang. Sa gitna po yan ng mainit na debate para amyendahan ang rules upang makalahok ang mga wala sa Senado sa pamamagitan ng teleconferencing. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, naging mainit nga po ang talakayan dito sa Senado ngayong hapon at bandang alas 7 nga po ng gabi. Nagsimula ang init na yan dahil nabuhay muli ang usapin tungkol sa pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa pagpapahintulot sa isang senador na makalahok pa rin sa sesyon ng Senado kahit wala siya dito sa floor. Sa pagkakaintindi kasi ng minorya at ito ay kanilang ipinilit kanina ay nirefer na sa Committee on Rules ang usapin na ito kaya dapat doon na ito talakayin. At sinabi rin nila na hindi pa nako-constitute o hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. Pero sabi po ng majority, kasama nga po dyan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay allowed sa kanilang rules na talakayin ito sa floor at habang nagsesesyon ang Senado. Sinigundahan ito ni Senador Rodante Marcoleta na siyang nagpanakala ng amendment to the rules. At naging mainit po ang debate dyan. Ilang pong mga senador ang nagsitayuan mula sa magkabilang panig at isa-isa po nagsalita ang minority senators para tutulan ito. Pero sa huli-huli po ang sinabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano ay idaan na lamang ito sa butuhan dahil nga po sa hindi pagkakaintindihan. Hindi po pumayag dito ang minority senators na mas kaunti ang numero. Sabi pa ng isang minority senator, bakit daw ba nagmamadali ang mayorya? Dahil ba raw sa balita na maharap sa kaso ang ilan sa mga kasamahan nila. At naging mainit pa rin ang diskusyon dyan at kasunod na nga yung pagpilit na ito ay idaan na lamang sa botohan. Sa huli, ang ginawa po ng minority senators, sila po ay nag-walk out. Narito po ang mga pahayag. Kayo lumalabas, sir. Bakit po? Ayan na iyakin, pinakaiyakin sa kanila. Nagtawag pa siya Parang alam bata yung mga brat na, hindi brat. Yung mga bata na spoiled, yung mga brat. Ay, halika na kayo, sama na kayo sa akin. Walk out tayo. Let's go, mama, papa. Oh, they're trying to argue with me. Oh, mama, papa. Halika na kayo, friends. Hindi, alam mo, ugaling yan Sa totoo lang, ang dami ko ng karanasan sa ganyan Gusto mo malaman? Yung karanasan ko sa... Ayoko, hindi ako magsasalita Basta, sa mga grupo-grupo, yung... Ikaw lang naman yung... May gustong mag-walk out. Ikaw lang naman yung gustong umalis. Idadamay mo pa yung iba. Pag hindi pumayag yung iba, magagalit ka doon sa iba. Parang bata, di ba? Aalis ako. Mag-walk out ako. Dapat sumama kayo. Pag di kayo sumama, bagot X kayo sa akin, cancel. Parang ganyan yung ginawa ni Zubiri. Walk out ako. Kayo, walk out din kayo? Pag hindi kayo nag-walk out, di ko kayo bati. Ganyan Ay, naku, Zubiri. Nilang pagboto Maliban kayo sa mga